Kauna-unahang kumpanyang pinagtrabahuhan ko ng full time. I'm signing off. Whew. This is it, guys. Last day at work. Lord, sabihin niyo po ako sa akin pagpasok sa aking last day. Last day. Driving to work on your last day. As usual, wala na naman tayong parking spot na malapit. So, punta tayo sa malayo. Uy, There's nakatambal not na ang much to troops. do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you One are. eternity 'Cause later. you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I Look would. at that. I would. Nothing really matters. That's all I Yeah, I'm gonna take it out. you're safe. Huling kape. Ah, bakit? May bonus bang ano? 10,000? Last day. I'm gonna miss this place. Ganito pala yung feeling ng ano, mag last day sa tinagalan mong trabaho sa Canada. So ito na yung huling uwi ko from Congebec. Oh! Finally nasabi ko yung company ko. Kasi hindi na nila ako empleyado from now on. Mahigpit yung company namin. Hindi sila chill kagaya ng ibang company. Na Alwin sa Dots, nakakapag-video sila, picture-picture, ganyan. Sa amin, bawal ang cellphone. If you're gone, I won't forget you. Bawal ang cellphone sa floor. Ganun kahigpit. So, yun. Yeah! Hanggang sa muli! All I know, what I need, and that ain't changing. If I could lay down beside you, I would. So, yun. Nagkapaalaman na. Pero, ang nandito lang na original na tropang panggabi ay You were safe. si Kuya Chris at saka si Lawrence at ako. Kasi ay yung mga dating kasama natin sa overnights, wala, nung na-join kami dito, si Kuya Ronnie nga umalis na. Tapos si paring Jan naman ay nakabakasyon ngayon ng 1 linggo. Bali ba last Friday hindi ako pumasok, so hindi na kami nagpangita. Ayun. Daanan nyo na lang ako sa bahay minsan. Ay, eto nga pala ang kumpanya ko. Videohan ko nga muna, oh. Guys, ang warehouse kung saan ginugol ko ang aking 4 na taon at 5 buwan sa Canada. Kauna-unahang kumpanyang pinagtrabahuhan ko ng full time. So, ngayon, I'm signing off. Yung kumpanya ko na yan, kahit ganyan yan, napakalaki ng naitulong yan sa amin. Hindi naman kami makakakuha ng bahay dito sa Canada kung hindi dahil sa employment ko, sa employer ko at saka sa employer ni Mami. Pareho kami na yung kumpanya namin na pinagtrabahuhan ay tinagalan namin. Matagal na kami sa mga kumpanya namin pinagtatrabahuhan. Ako at saka si Joyce ganoon din. Hindi kasi tayo yung tao na ikaw mo palipat-lipat. Minsan kasi ang dahilan kung bakit ang tao palipat-lipat ng trabaho, minsan ay silang may problema.
kalimitan. Kasi kung lagi kang magiging maselan na at makikita mo yung pangit sa kumpanya mo, kaya nito, halimbawa, sabihin ko KJ, yung kumpanya na to, hindi ka man lang makapag-phone, hindi chill. Kung lagi makikita mo sa kumpanya mo is yung pangit, wala kang tatagalang kumpanya dahil wala namang perpektong kumpanya eh, di ba? So, ang importante diyan, nagtatrabaho ka, yun lang naman ang ano natin diyan, magtrabaho ka ng 8 oras, after 8 hours uwi. Okay? Yung mga nangyayari sa trabaho hindi masyadong dinidibdib dahil trabaho lang 'yan. Ngayon, aalis ako, bukas may kapalit na ako, ganun lang 'yan. Hindi natin dapat yes, dapat nagtatrabaho tayong maigi, syempre. Pero hindi dapat yung buong lakas mo buong energy mo uubusin mo sa trabaho lang. Dahil madali tayong palitan sa trabaho. So ayun, nakakatuwa naman. Syempre, kada makikita mo yung mga dati mo naging bisor, mga nakasama mo sa trabaho dati, syempre, babatiin mo kasi nga last day mo. Nakakatuwa naman yung mga sinasabi nila at saka yung pag-wish nila sa'yo ng good luck. Nakakataba rin ng puso yung mga sinasabi nila na tungkol sa atin, no? So kung paano tayo nagtrabaho sa buong panahon na nandito tayo sa kumpanya. Dahil yun, hindi naman kasi tayo yung pasaway na empleyado. Marami akong mga masasayang memory at saka maganda yung relasyon natin sa mga naging amo at saka sa mga nakatrabaho natin. Although syempre yung mga amo, gaya nga sabi ko kay Carter kanina, yo, shoutout sa iyo Carter. Sabi ko, nakakatawa kasi yung bisor ko nung nagsimula ako sa kumpanya na to, yung nag-hire sa akin bilang permanent kasi dati akong kargador dyan dati akong tagabuhat lang dyan sa mga trailer. Temp ang tawag kasi temporary lang, kumbaga on call, parang ganyan. Nagsimula akong ganun dun sa bisor na yon, then natapos ako, umalis. Ngayon, araw na to, aalis ako na siya ulit yung bisor ko. In between, sa gitna, nagkaroon ako ng ibang amo, ng ibang bisor. Sabi ko nga kay Carter, nakakatuwa kasi sabi ko, we have been through ups and downs. Una, pasalamat ako kasi panahon niya nga siya ang bisor nung na-hire ako dito. At doon na nagsimula, di ba? Pero ang dami rin namin pinagdaanan niya na away, di ba? Nandiyan yung nagtatalo kami, talagang harap-harapan. Tapos magbabati kami, magsusorry siya, di ba? Tapos mag-aaway na naman kami. Kasi, ewan ko, ano kasi seryoso sila masyado sa trabaho. Kumbaga, ganyan. Ako naman, pag may katwiran, nananagot talaga ako minsan, hindi naman sa pasaway. Kasi kung pasaway tayo, di sana noon pa lang natanggal na tayo. Yun nga lang, hindi ako pumapayag na hindi ako mangangatwiran kapag alam kong nasa tama ako. So, sabi ko nga kay Carter, we've been through ups and downs. Natawa rin siya kasi alam niyo yung tinutukoy ko. At yun, sayang yung bisor ko kasi na matagal kong nakasama din, si Pong. Yan, nag-move na nga siya sa Ontario kaya wala na siya dito ngayon. Ayun. Ganun pala. Ito na yun. Last day at work. Huling uwi. And wish me luck guys. Sana maging maayos yung dito sa pupuntahan kong kumpanya. At sana makuha natin yung goal natin, no? Diyan naman si Lord, di ba? Siya ang bahala sa atin. Ewan ko sa bahay kung hindi ko alam kung tulog na sila o gising pa. Parang gising pa yata sila mami. Ewan ko. Sa iba yung pakiramdam. Masaya, but at the same time nakakalungkot din. But at the same time na-excite, na kinakabahan. Hindi ko maintindihan. Yung mga bago, kasi may mga bago kaming may mga bagong empleyado doon na kaka-hire lang. So nasa locker room kami kanina, nagkukwento-kwentuhan. So nagpapaalam nga ako sa tropa, sabi ko good luck, keep safe, di ba? Nung nabanggit ko na 4 na taon at 5 buwan ako sa kumpanya, hindi sila makapaniwala. Marami talaga yung umalis. Unang-una yung hirap, lamig sa freezer. Yun ang number 1 And syempre yung iba ay syempre yung naghahanap ng growth opportunity na hindi nila makita sa kumpanya, kaya umalis. Paulit-ulit, di ba?
Tawa sila nung narinig nila sa akin. 4 na taon at 5 buwan. Ang tagal no, sabi nila. Ganun talaga. Mahirap. Hindi ka basta makakabitaw sa trabaho pag may binabayaran kang utang. Dito ang buhay natin puro bayarin. Lagi tayong nagbabayad kay Judith. Lagi na lang may due date. Lagi na lang may mga binabayaran buwan-buwan. Kaya mahirap din yung basta-basta talaga na umalis sa trabaho. matindi-tinding desisyon, no, bago ka makalis sa trabaho mo. Lalo na nga kung ano mo yun, umangat ka na, kung baga nakuha mo na yung maximum or yung top rate na tinatawag. Nakakapanghinayang ng umalis. The next day. Good morning, Canada! Happy Canada Day! Holiday ngayon, walang pasok. At wala rin kaming lakad. Brew muna ako ng kape. At nagsasahing kasi sasangagin namin, magpa-fried rice kami. At meron kasi kaming dadayo dito. Tropang Kelowna. Yan, dadayohin kami ng taga Kelowna ngayong araw, ngayong umaga. Pero sasaglitin lang nila kasi ay mahaba-haba na yung kanilang bakasyon dito sa Alberta. At nag-ikot-ikot na sila dito sa Banff, sa Calgary. At ngayon yung araw ng balik nila ng Kelowna. Kaya hindi na rin sila magtatagal kasi nga mahaba-haba rin yung biyahe nila. Yung sabi nila sa akin. Kaya talagang parang quick stop lang. Sabi naman namin dito na sila parang breakfast. Kaya yan, magluluto lang kami ng mga pangalmusal, fried rice, yung sausage, spam, tuyo. Yan. Sayang kasi dapat nga sana kasi originally ang usapan namin kung dadating sila dito sana ng weekends. Sabi ko dito na sila matulog para hindi na sila sana nag-hotel. Ngayon manggagaling sila sa hotel nag-hotel yata sila na isang gabi. Kagabi. Kasi sayang din. Kaso ang problema, yun nung buong weekends sa Banff sila nagstay. So pumunta lang sila dito ng Calgary ay Monday na yata. Weekdays na. Ang problema ay wala naman ako dito paggabi sa bahay. Kasi nga ang trabaho natin hanggang alas 11 pa, di ba? Yan. Dadayuhin tayo dito ni Neri tsaka ni mga kabarangay sa Mabakaw. At kapwa ko PUP yan dalawa na yan. Yan, mga BSA or accountancy. So, nandito rin sila sa Canada. Nauna lang kami ng ilang taon. Pero, ganong pathway din sila, sa student pathway din sila dumating dito. Sila Neri, ang bahay niyan, andun lang sa tapat ng bahay namin dati. Magkalapit lang. Ang poso kasi namin, yung igiba namin ng tubig, doon sa malapit sa bahay nila. Kaya lagi kami nandoon. Kasi doon kami nagbobomba ng tubig. Doon kami nag-iigib sa kanila. Yun nga pala, dapat sa next week, dapat next weekend, meron kaming camping. Actually, hindi naman siya camping talaga Glamping. Kasi yun may ano ba pangalan ng lugar na yun Sa Bragg Creek. Sa Bragg Creek. Rustic Comforts. Ano yun? Rustic Comforts. May binok si Mami na parang yata yun yung teepee style na parang tent. Basta yun. Ang pangalan nung is Rustic Comfort. Sa Bragg Creek yun. Di ba nitong nakaraan nga na ang sama ng panahon, sobrang naapektuhan ang Kananaskis. Kahit nga nitong recently na pa sila yung state of calamity ba yun? Ano ba tawag doon? Naka-under state of calamity. Oo. Kasi sobrang naapektuhan nga sila gawa ng pagbaha, flooding. Tapos sakto naman, in-inform si Mami sa email kahapon
nitong nitong rustic comfort na yon na pinagbukan niya nitong TP na ibinabalik yung yung payment namin, yung reservation namin. At humingi Ito yung ng email. pasensya. Ayan ito yung email. Pakita ko sa inyo. So, humingi nga ng pasensya kasi hindi na araw kami ma-accommodate. Hindi lang kami, kundi yung lahat ng mga nakabook na mga customer, na mga kliyente. Wash out yung Kasi nga, na-wash out daw yung kanilang mga tent. Kasi parang yung pwesto ng mga tent, along the river. Oh, yun. Along Elbow River. So, anong nangyari? Nung pagtaas ng tubig, tsaka yung sobrang lakas na ulan, tsaka hangin, na-wash out daw or nasira yung mga tent. So, yun. Wala naman tuloy kami ngayong lakad pagdating ng araw na yun. So, yun ang... Magkakaroon tayo ng lakad. Yun ang sad news, pero tinitingnan na lang namin in a way na It's God's protection. oo, God's protection yun kasi syempre napaka mabuti na yung nangyari na yun agad bago pa kami nandoon kaysa doon sa nakikita ko nga sa balita ngayon sa Kananaskis ang daming turista na mga dumayo pa na syempre tourist attraction yan na galing iba-ibang probinsya pagkatapos inabot sila doon ng mga baha. Talagang natakot sila at saka na-stranded talaga sila doon. Kasi hindi naging passable yung mga daan. Kaya hanggang ngayon, yung effort ng government para ayusin yung mga kalsada is nandun pa rin. Hindi pa nila fully na ayos talaga. Yun nga lang, ibinok na nga namin yun ng maaga para sa mga bata kasi yun nga ang habol nga namin yung camping Kaso ganun pa yung nangyari. Nag-iisip kami ngayon kung saan pwede kayang mas gusto talaga sana nila yung ganun Plano, dadala namin yung truck, tapos magdadala kami ng bike, tapos doon nga kami ng 2 nights ba dapat tayo doon? 2 nights. 2 Tapos, nights ba dapat sana kami? ang gusto ng dalawa is maligo sa ilog Oo. Yung excited na yung maliit. Sabi niya, mababaw ba daw yung ilog? Malalim ba yung ilog? Kasi gusto niya yun yung magtutubog-tubog. Tapos kunyari, manguhuli siya ng isda. Yung ganun. Sayang talaga. Walang magagawa. Force of nature yan Wala tayong control dyan. Kasi, ewan ko ba, summer na. Pero hindi namin halos maramdaman ng summer. Kauulan. Ulan na lang ng ulan. Mami, kape na tayo. Maghanap tayo ng ibang mabubuk. Sa ibang panahon. Kaya nga, sa ngayon, naghahanap kami ng ibang mabubuk or ibang activity na pwedeng gawin pampalit doon kasi sayang naman yung weekend kasi may mga bata na alis kami at mag-enjoy kami. Sa totoo lang kasi, mas gusto nila yung ganun, yung mga camping, yung mga malayo sa city. Mas okay sa kanila yung ganun Sa akin naman, mas gusto ko rin kasi mag-enjoy sila na walang cellphone. Diba? Makaka-connect sila sa nature. Kasi yun nga, pornada. Sayang. I guess you're really good at saying what you mean. So